May isang airport mistake na mas madalas mangyari kaysa iniisip ng maraming travelers. Minsan, ang dahilan kung bakit may naiiwan sa airport ay isang simpleng misunderstanding sa oras. Dahil marami ang nag-aakala na pareho lang ang boarding time at gate closing time. Kaya ang iniisip nila, may oras pa. Maglalakad muna, bibili muna ng kape, magcha-charge muna ng cellphone, mag-iikot muna sa duty free. Tapos pagdating sa gate, doon nila maririnig ang pinakamasakit na realization. Sarado na pala, at minsan kahit nakikita mo pa ang eroplano sa labas ng bintana, natapos na ang laban. Kaya pag-usapan natin ngayon ang malaking pagkakaiba ng boarding time at gate closing time. At bakit dito maraming travelers ang nagkakaproblema. Unang dapat maintindihan, hindi pareho ang boarding time at gate closing time. Magkaiba ang purpose ng dalawa at malaking pagkakaiba yon. Ang boarding time ay ang oras kung kailan nagsisimula nang pumasok ang mga pasahero sa eroplano. Ibig sabihin, start pa lang ito ng proseso. Hindi ito warning na pwede ka pang dumating sa huling minuto. At ito ang pagkakamaling ginagawa ng ibang travelers. Kapag nakita nila na 9:20 ang boarding time, iniisip nila, ayos, may oras pa ako. Pero may isa pang oras na mas delikado kapag hindi mo napansin, ang gate closing time. Ang gate closing time ang huling pagkakataon para makapasok ka bago tuluyang magsarado ang boarding process. At kadalasan mas maaga ito kaysa sa mismong flight departure. Halimbawa, ang flight mo ay alas 10 ng gabi, posibleng boarding ay 9:20. Ang gate closing naman ay 9:40, ang flight departure ay 10. Ngayon, isipin mo ito, dumating ka sa gate ng 9:42. Sa isip mo, may halos 20 minuto pa bago lumipad ang eroplano. Pero pagdating mo sa gate, wala nang tao, sarado na. At kahit nakikita mo pa ang aircraft sa labas, hindi na yon ibig sabihin na pwede ka pang tumakbo at sumakay. At dito maraming travelers nagugulat. Kasi iniisip nila na ang departure time ang totoong deadline. Pero sa airport, hindi yun ang oras na dapat mong habulin. Ang dapat mong habulin ay ang gate closing time. Kaya unang recommendation, hanapin agad ang gate details pagkatapos ng immigration at security checks. Huwag isipin na dahil malayo pa ang flight, marami ka pang oras. May mga airport na sobrang laki, may boarding gates na kailangan mo pang lakarin ng 10 hanggang 20 minuto. Minsan may train pa, minsan may shuttle pa, at minsan kapag peak hours marami ring kasabay na travelers. Pangalawang advice, huwag masyadong kampante sa duty-free timing. Ito ang classic airport story ng maraming tao. Sandali lang naman ako bibili, kakain lang ako, magcha-charge lang ako 5 minuto. Pero hindi na mamalayan, tumatakbo na ang oras. Hindi masamang mag-relax sa airport, hindi masamang kumain or mag-last minute shopping. Pero gawin iyan pagkatapos mong malaman kung nasaan ang gate mo at gaano kalayo ang lalakarin. Isa pang recommendation, bantayan ang airport announcements at boarding screens. Dahil may mga pagkakataon na nagbabago ang gate assignment. Imagine kung nasa gate A ka naghihintay pero lumipat pala sa gate C na 10 minuto ang layo. At huwag umasa na lagi kang maririnig sa public announcements. Sa malalaking airports, hindi lahat ng late passengers ay tinatawag ng paulit-ulit. May isa pang common mistake, iniisip ng ibang travelers na kapag tapos na ang immigration process, tapos na ang pressure. Pero minsan, pagkatapos ng immigration, dun pa lang nagsisimula ang race laban sa oras. Bilang mahalagang paalala para sa iyong susunod na flight, ang boarding time ay simula ng pagpasok, ang gate closing time ang totoong huling tawag para sa iyo, at ano ang flight departure time? Iyan ay para sa eroplano, hindi para sa late na pasahero. Kaya sa susunod na travel mo, huwag lang tingnan ang oras ng flight, hanapin din ang boarding at gate details. Dahil sa airport, minsan hindi passport ang dahilan kung bakit may naiiwan. Minsan, 2 minuto lang ang pagitan ng nakasakay ka at nakatingin ka na lang sa eroplano mula sa bintana dahil naiwanan ka na pala.